Sa video ito, ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang hopya. Marami kasi sa inyo ang nagtanong kung paano ko ginawa. Natutunan ko lang po ito galing sa internet. Gumawa ako ng version kung saan mabili yung mga ingredients dito sa Denmark. Okay, umpisahan na natin ang paggawa ng palaman ng ating hopya. Gumamit po ako ng isang sibuyas, white onions or red onions kung gusto nyo. At ginisa ko po ito sa 50 grams ng palmin. Yang palmin na yan, mabili yan sa supermarket, supermarket dito sa Denmark. Gisahin mo siya until maging brown yung onion. Brown na yung onions, maglagay ka ng 2 deciliter ng sugar at paghaluin mo siya until maging soften na yung yung sugar. Lalagyan mo rin ng 1 teaspoon na salt. Ihalo mo lang dyan. And then, once mahalo mo yan, lagyan mo rin ng flour. Yan. So, makita mo sa video ko. Yung sukat ng flour, ipakita ko lang sa description dito sa video. At lagay mo yung flour at paghaluin mo. At once maging medyo sticky, ilagay mo rin yung half deciliter ng milk. Fresh milk yung ginamit ko dito. So paghaluin mo lang siya and then maglagay ka ulit ng flour. Sa paglagay ng flour, unti-untiin mo para malaman mo ang consistency ng palaman mo. At saka pag hindi na siya mabasa, in the end sa video na to, makita mo na ready na or okay na yung palaman mo. At saka yung fire ng ng lutuan mo, kailangan mahina siya para hindi masunog yung palaman mo. Ganyan yung consistency pag matapos. Ganun dapat siya ganun. So, good luck sa gustong maggawa ng hopya. Yan ang first step sa paggawa ng hopya natin, ang palaman. Alam mo na kung paano gawin ang palaman sa hopya natin. So, ready ka na sa paggawa ng dough. So, umpisahan na natin. Sa first dough ng hopya, ang gawin po natin ay paghaluin ng harina or flour, salt, oil, 1.2 deciliter oil I think, and then half deciliter ng tubig or water. Or anyway, ilagay ko sa description ang exact measurement ng ingredients ng aking hopya. So, paghaluin mo lang itong harina at lahat ng mga ingredients at once mahalo mo ng mabuti, ilagay mo sa ref for about 10 minutes. Kailangan yung consistency ng, mahalo mo ng mabuti katulad ng ginawa ko dito sa video para maging flaky yung hopya mo. So, ganyan ang gawin mo. Masahin mo lang ng maayos. So, good luck. Habang nasa ref yung first dough natin, gagawa tayo ng second dough. At maghalo tayo ng flour at saka sugar dito. Paghaluin sila at maghalo ka rin ng palmin oil dito sa second dough natin at paghaluin lang maigi katulad ng ginawa ko dito sa video. Haluin mo lang siya hanggang makuha mo yung consistency ng na katulad sa video ko. Sa end part ng video ko, makita mo kung anong consistency ng second dough. Paghaluin mo lang siya ng maigi. Like, ganyan ang ginawa ko. So, good luck! Now, once mahalo na itong nung second dough, kunin na natin yung nasa ref. Yung first and second dough
at paghaluin natin sila. So, that's the next step. So, yan ang first dough and then ito ang second dough. Paghaluin natin dyan sa mat na yan, kailangan maging malakas ka kasi kailangan mo ng energy pang masa dyan sa dough na yan. Yung first and second dough, kailangan haluin mo siyang maigi, masahin mo ng maigi para maging smooth yung hopya mo. Kaya kailangan malakas ka. Kung gusto mo nang kumain ng hopya, so magtrabaho ka, pag-igihan mo yan pagmasa ng dough na yan kasi yan ang challenge sa paggawa ng hopya, yung pagmasa ng first and second dough. So good luck, yun ang gagawin mo. So next natin gagawin ay gagawa na tayong hopya. Divide natin tong pahaba ng dough is like pinakita ko ito dyan sa video, at lalagyan na natin yan ng palaman na ginawa natin kanina, yung first step na ginawa natin. So yan, sundin mo lang yung proseso ko sa video ko at yan ang gagawin mo. Yun lang. Diba madali lang kung gusto mong kumain ng hopya. Yan lang. At saka maganda pag ina-roll mo siya kasi maging smooth yung hopya mo. So, yan lang process ng paggawa ng hopya. At once na magawa mo lahat yung hopya na yan, mag-prepare ka ng itlog, egg yolk. So, natapos na natin ang paggawa ng hopya. So, brush na natin yung egg yolk na yan sa lahat ng hopya para maging yellow yung kulay. Yung pag makita mo yung hopya na yellow yung ibabaw kasi egg yolk yan. So, yan ang gagawin nyo. Pag natapos yan gagawin, ilagay ninyo sa oven for about 20 minutes, 200 degrees. Ilagay ko lahat ng mga ingredients at saka degrees or any instructions dito sa description ng aking video. Sana may natutunan kayo sa aking video kasi hindi rin ako marunong gumawa ng hopya. Nag-research lang ako sa internet at gumawa ako ng sariling version ko sa aking hopya. So, hindi siya, medyo lasa siyang Pilipinas, hindi siya perfect. Ewan ko ba, basta lasang hopya siya, kayo nang bahala. At lahat ng mga ingredients mabili dito sa Denmark. Kasi yung lard na yan, hindi ko alam kung saan mabili din dito sa Denmark. Palmin yung ginagamit ko. Sabi ng mga kaibigan ko, lasa daw Pilipinas. So, masaya naman. Kaya good luck sa inyo kung gusto nyo gumawa ng hopya. I-follow lang yung instruction ko. Kasi hindi naman masyadong mahirap pag matry ninyo. I mean, sa umpisa lang yan kasi may first and second dough tayong gagawin. So, good luck, everyone. Bye-bye!